at ang naging bagong karera ni Joanne sa isang mundong malayo sa nakasanayan niyang fruit stand. Napunta siya sa peligrosong mundo ng construction. Yung pong, kapitbahay po namin, siya po yung nagbanggit na kailangan po daw ng kasama sa trabaho dito po sa construction. Hindi na po ako nag-isip na, nag-inarte na, ayoko dyan, gato ganyan. Gusto ko po pumasok. Talagang po sa loob ko na pumasok ako doon sa trabaho. Alam mo, sorry talaga, hindi kita matatanggap dito. Babae ng tao, nung alam sa construction, mamaya dyan, kumaano ka pa rito sa akin, pumapaksak lahat ng mga sisi rito. Sir, sige na po. Sabi naman na nag-refer sa akin, sir, kailangan niyo ng tao ngayon eh. Kahit ngayon, sir. Kahit ngayon talaga. Magsisimula ako, sir. Sir! Sir! Sir, sige na po, sir. Kailangan ako. Well, tapos na yan? Sinasama ko po sa parang sa Sir John, sir. Sige. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak sa trabaho mo, ha? Simula ka na bukas. Siguraduhin mo lang maayos sa magiging trabaho mo, ha? Mahirap dito ang hindi matuto. Tingin ko po lahat. Sige, bukas na lang. O ano? Kayo dyan. Yung unang pasok ko po dito, nag-is-is po kami dun sa pinto ng simbahan sa may harapan po. Nandun po kami sa may ibabaw ng scaffolding po. Nandun po kami sa may pinakataas. Nag-use oil po kami. Ano ba naman yan, Joanne? Ulit na lang yung nangyayari sa'yo, ha? Ayusin mo naman yung trabaho mo. Pasensya na, sir. Nadulas lang. Hindi ko masasabit niyan, eh. Sige, ikaw rin. Ayusin mo na lang yan, ha? Salamat, pasensya na. Nadulas lang. Pero sa kabila ng determinasyon ni Joanne, hindi naging madali ang adjustment niya sa bago niyang mundo. Araw-araw, parang nilalagari si Joanne sa sobrang pagod at hirap ng trabaho. Sabi ko, kaya ko po. Kahit hindi kaya, kakayanin ko po kasi kailangan ko. Mula sa mga pinto ng simbahan hanggang sa pag-akyat sa scaffolding, kinailangang matutunan ni Joanne. Kaya madalas tuloy, nag-aalala para kay Joanne ang kanyang mga anak, lalong-lalo na ang panganay niyang si Krisha. Siyempre po, nag-aalala. Ano po eh? Baka makakasigil si Mama. Baka biglang may mangyari. Tapos, pati po si Mama wala din sa bahay. Baka pagbagal namin, wala na po si Mama. Siyempre po, nag-aalala po kami. Mahirap din po kasi pag walang magulang. Yung paakit-akit po siya dun sa may mataas na sa may simbahan. Inisip ko baka bigla po malaglag si Mama. Konting pagkakamali mo lang po, napakadelikado po pag ikay aakyat talaga sa scaffolding lalo. Ang lang po nun, dalawang apakan lang na makitid.